I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ilabas natin ang mga baho ng mga taong mahilig, feeling sa sarili malinis. So I think guys, kilala nyo naman po itong naka-glasses. Ito po yung dating DSUD Secretary Acosar, no, ng Marcos administration. So sabi ng Pangulo, kailangan magkaroon ng courtesy call resignation. Ngayon mga kababayan, dahil nangyari po yon, hindi na po nakalusot si Secretary Acosar, natanggal siya, no. So lagi kong sinasabi sa inyo mga bes, ang Pangulo tahimik lang po yan, pero mapanganib ang galaw. Nakikita niya po ang mga nasa paligid niya, kung ano ang koneksyon. Yan lagi inyong pakatandaan. Since bata pa yan, bihasang-bihasa na sa mga kalakaran na ganyan. Kaya ang Pangulo, very well experienced pagdating sa mga kupit, kickback, sa mga tao na mahilig, mahilig magpatong, kung baga sa basketball, tung. Kaya ang nangyari dito, no, ito, ano ba nga ba ang connection ni Secretary Acosar, no, dating secretary ng DSUD, si Mr. Acosar, kay Joel Villanueva. Alam po natin ito si Villanueva, talaga namang akala mo kung sino, pero wag kayo mga kababayan, relihiyoso itong mga to, pero lagi nyo tandaan, sabi ng Panginoon, hindi po lahat na sa loob ng simbahan ay talagang makadiyos, maraming makademonyo. At sinabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propeta na nagpapanggap lang na ginagamit ang pangalan ng Diyos para nang sa ganun ay sasabihin ng mga tao sila ay makadiyos, pero sa totoo hindi. So dahil dyan, para kumpleto detalyado, sabi po ng Politico, babasahin ko po sa inyo. Yes, ng Politico, August 15, 2025. Wala raw connect sa kontratista Joel Villanueva. 20 million haul from Jerry Acosar firm back in spotlight. Agay. Walang usok na hindi uusok. Sabi ko sa inyo gumawa kayo ng kabutihan para more blessing. Pag gumawa kayo ng kasamaan, time will come. Lalabas at lalabas din yan. Di ba parang tae yan hanggat hindi nakalabas ang tae, hindi mangangamoy. Pag lumabas yan, siguradong mangangamoy. Agay! Kanino ba kumakampi si Joel Villanueva? Di ba sa tae? Before Senate President Francis Escudero's 30 million campaign donation from a top government contractor made headlines. It was Senator Joel Villanueva who held the record for receiving the largest corporate contribution to a senatorial candidate. Diba? Sabi sa inyo, pag ang karma hahabulin ka. Yan. Sinong naunang nag-viral? Si Quezon, dahil sa donation ng kanyang friends. Ngayon, eto, umusok na naman. Agay. Huwag magmamalinis. Diba? Sabi nga, once na pumunta ka sa korte, sampahan ng kaso ng isang tao to make it sure na malinis ka. Diba? Pero pag mayroon kang tinatago, lalabas at lalabas yan. Ito, tuloy. In 2023, Development Center for Investigative Journalist PCIJ reported the new San Jose Builders Incorporation NSGBI, a properly developer owned by Dean Housing Secretary Jerry Acosar. Ayan tandaan nyo ano sabi dito? Ayan reported new San Jose Builders Incorporation. goes. I, properly developer owned by Secretary Acosar, gave 20 million to Villanueva 2022 Senate campaign. PC
IG described it as the single biggest corporate donation to a senatorial candidates after reviewing the statement of contributions and expenditures filed by candidates. Agay. Ano kaya ang aksyon ni COMELEC Chairman Garcia dito? Hindi kaya sila manganganib, mga beswa, na lumalabas ang baho nila? Di ba bawal yan? Correct me if I'm wrong, wala tayong alam dyan, pero ayan na nga, correct me if I'm wrong. The Omnibus Election Code explicitly prohibits government contractors from contributing to political campaigns and politicos from accepting such a donation. Yet, 3 years after PCIG exposed, Villanueva stood in the Senate and declared that none of his colleagues were linked to the 15 contractors President Marcos Jr. had named as having the most flood control project in the country. Agay. Agay. Anyari na. Oy, Senator Villanueva. Ikaw mahilig ka magsulsul Ito na. The statement came just as Escudero admitted that the Center West Construction and Development Incorporation President Lawrence Lubiano contributed to his 2022 campaign. Center West was among the 5 contractors identified by the Marcos with the biggest whole of flood controls project, reported begging 5.4 billion worth in the Bicol region and Central Visayas. Grabe kayo. Matindi kayo talaga. Ang tindi nyo. Oy, Senator Joel Villanueva, sir. Ang Bulacan binabaha. Anyari. Even si Gobernador Fernando nagrereklamo. Naku po. Ito, pakinggan nyo ito, guys, Ano bang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ang inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil yung hanap buhay, tigil yung pag-aaral. Patapos, yung mga gamit nila, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yon. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ng tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan. Dahil sa mga insertion na nadiskubre, etc. Kalahati na po tayo ng magpo-4th quarter na po tayo ng 2025. Yun nga mama nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM maganda po talaga lahat. Kaya lang, ang problema rito, yung baha Lahat yan magaganap kung ang baha ay maayos, kung maayos yung baha natin. Kasi lahat yan magigiba. Pag ang tubig ay nandyan at mataas sa mataas, masisira pananim, masisira ang mga palaisdaan, masisira ang buhay, walang makapagtatrabaho, so, walang makapag-aaral. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na, gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, mga Pangulo. At inilatag naming mega dike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Di ba? Ano bang grabe? Ano ba naman 'yan? Ayun naman pala Bakit hindi ginawa ng Senator Villanueva ito, mga bes? Kawawa talaga mga taga Bulacan sa totoo lang.
Saan napunta ang pundo nila? Bakit nagkaganon? Ay, ewan. Sakit ng Pilipinas talaga sa totoo lang, oh. Kaya maraming tumatakbo sa mataas na posisyon kasi malaking pera dyan. Ay, alam nyo, sa totoo lang, sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang nagtangkang manita sa mga kurakot. Walang iba walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. ang nakagawa niyan. Meron nyo? Wala siyang pake. Masagasaan ang dapat masagasaan. O ngayon, at sinabi niya, managot ang managot sa mga mahilig sa kickback. Kurakot kayo talaga kahit kailan. Kawawa yung nasasakupan nyo eh. Tapos may video tayong tawag dito, in-upload yan tungkol dun sa isang senador din. Bakit laging binaha ang Davao? Ay sus, saan ang pundo? Tapos yung isang congressman din sa Davao, yung 51 billion. Nagrereklamo kayo pag nagbaha. Ay sus, sisisi nyo pa kay Pangulong Marcos Jr. Di kinaloka. So yun mga beswa, ang aking pinaka latest updates video. Kaya lahat ng baho, ng may baho, ilalabas natin dito para bumaho sa social media. So thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.